Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today's video ay ipapakita ko naman sa inyo ang aming munting kusina. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang main responsibility ng mga babae dito sa Pakistan is ang pagluluto. Lalo na kung ikaw ay nabibilang sa mga hindi naman mayamang pamilya o kaya naman ay napakahirap na pamilya o hindi masyadong mahirap na pamilya actually. At kahit nga yung mayayaman, kahit nga yung mga talagang pinanganak na mayaman o mayaman talaga, ay nibigyan pa rin nila ng halaga ang pagluluto para sa pamilya. Kung hindi man sila mismo ang nagluluto, ay mayroon silang tagaluto. Pero ito ay kanilang minamanage o sila pa rin ang nagmamanage sa tagapagluto. Ano ba ang mga dapat lutuin at talagang sila ang nagmamanage ng mga bagay na kailangan sa kusina or about sa kusina. Napaka-importante talaga ng kusina sa buhay ng mga babae dito sa Pakistan. Kaya naman napakahirap kapag ikaw ay nakatira living with in-laws or in a joint family. Kumbaga nagkakaroon talaga ng complications between you and the in-laws. Lalo na kung napakarami yung babae o babis or sister-in-law in the family. Mihan o halos lahat ng lalaki dito sa Pakistan ay wala namang pakialam pagdating sa mga lutuin o sa kusina. Bihira sa mga lalaki dito ang may interes sa kusina o sa pagluluto. Dahil dyan, ipapakita ko sa inyo ang aming munting kusina kung saan ako ay busy the whole day. Lalo na noong mayroon pang gas, noong ang aming gas ay walang problema. Pero sa ngayon ay nagkakaroon kami ng problema sa gas. May timings na siya. Pero sana ay matapos na itong problemang ito sa gas. At actually, they are working for it or the government is working for it. And I hope na, or let us hope that na matapos na ito lalong madaling panahon. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Click the notification bell as well so that you will be notified. Thank you! So every Sunday nga wala kaming masi or helper. And mas gusto ko nga sana na walang helper kasi nga hindi ko gusto ang way ng paglilinis ng mga Pakistaning helper. Kadalasan ito ay inuulit ko, nasasayang lamang ang mga sabon at kung ano-ano pang ginagamit sa kusina. Dahil nga kasama ko sa bahay o kasama namin ang aking mother-in-law, so ayaw niya ng walang helper. So wala kaming magagawa kundi ikip ang aming helper. So every Sunday na lang ako bumabawi o nagje-general cleaning, lalong-lalo na ng kusina at ng mga CR. So ito nga ganito ang ginagawa ko sa kusina. Gumagamit ako dito ng bleach at sabon. Pinagmimix ko yung bleach sa sabon sa isang spray gun and then ina-sprayan ko ang mga dingding o wall at pati na rin ang aming gas stove para ito ay malinis at talaga namang hindi ko na kailangan kumuskus. Kailangan ko lang siyang iwanan ng ilang minuto at pagkatapos ay punasan. Makadaling linisin at madaling makaalis ng mantsa, mga mantika sa wall o sa ating gas stove ang paggamit ng bleach. Ito ay ini-spray ko lamang ng ilang minuto at hinahayaan ko siyang tumaga ng mga 10 to 15 minutes para talagang mag-absorb yung ating bleach. At syempre, kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng bleach, kailangan nating gumamit ng mask at saka ng gloves kasi nga yan ay dangerous sa ating health at saka talaga namang maamoy, pero gustong gusto ko yung amoy o effect ng bleach sa paglilinis kasi mabango at malinis talaga ang ating kusina. So lahat yan ay nililinis ko kapag Sunday. Pinupunasan ko yung loob ng aming mga cabinet, yung mga dingding para talagang mawala nga yung mga minsan ay mga alikabok, sobrang alikabok. Dito ang setting ng aming kusina, mayroon kami ditong ilaw na connected sa gas. Actually, yung gas dito ay nakaline. Kaya lang, yun nga, pag walang supply ay wala kaming gas. Yan nga ginagamit namin kapag nagba-brown out o kapag walang electricity. Yun nga lamang, napakalaki ng aming problema ngayon sa gas supply dahil may oras talaga siya. Pero sana nga ay matapos na. At ito naman ang aming mga cabinet, ang nasa loob ng aming cabinet. Ito yung mga daily na ginagamit namin. So, nandito lang siya kasi yun yung mga pang-araw araw-araw para anytime na gamitin ay easy to get. At dito naman ay nakalagay ang aming dito nga sa Pakistan ay napakaraming spices, right? Kapag nagluluto. At yan nga, nakalagay, dito ko inilagay sa ibabaw ng aming, sa cabinet na ito na malapit sa aming kalan para madali ding
kunin at madaling gamitin. Ang ginamit ko diyang mga box ay yung talagang magagandang box, yung hindi natutunaw sa init. At inilalagay ko din sa cabinet para naman hindi pasukin ng ipis. At ito naman yung mga, yan, minsan lang namin ginagamit kapag may bisita. Katulad dito mga baso, mga glasses na ginagamit ko kapag mayroong bisita. O kaya naman ay ginagamit din namin paminsan-minsan kapag type lang namin. Dahil nga hindi safe ang tubig dito sa Pakistan, although gumagamit kami ng sweet water, ay mas gusto pa rin namin ang mineral water. At ganito naman yung aming ibaba ng aming mga cabinets, okay? Dito, inilagay ko ang mga basahan, mga plastic na kailangan ko, tsaka panlinis ng plato. At dito naman yung aming mga pang-almusal, yung mga papa na yan, gatas, tea, at tsaka mga spread. At yung mga hindi na ginagamit, dito naman nilagay. At dyan sa ibang side naman na hindi ko nabubuksan kasi mahirap. At ito naman, dito sa ilalim ng aking lababo ay ang mga, dito ko inilalagay yung mga kalderong hindi pa nahuhugasan. At ito naman yung mga kalderong hugas na. At ito naman yung mga boxes o mga strainer o drainer o kung ano pa man, yung mga hindi pa ginagamit ng mga toyo. At ito naman dito nakalagay yung ating mga sandok, kutsilyo at kung ano-ano pang ginagamit sa pagluluto. Inilagay ko lahat yan sa cabinet kasi nga ang daming ipis talaga naman kasi nga nasa apartment kami o flat. At dito naman yung iba pang spices na hindi naman ginagamit araw-araw, yung mga paminsan-minsan lamang. So dito ko siya inilalagay sa cabinet para naman hindi nga at makaiwas nga kami sa ipis at kung ano pang insekto. At dito ko naman inilalagay ang iba't ibang klase ng aming boxes o plastic boxes para sa storage. So ito ang aming munting kusina at mayroon din ako ditong maliit na electric fan. Bumili si asawa kasi nga sobrang init dito sa Pakistan kapag tag-init at napakainit talaga sa kusina kapag nagluluto. At dahil nga dyan, although mayroon naman kaming exhaust fan ay hindi pa rin kaya. Kailangan pa rin talaga na mayroon tayong extra electric fan. So ito ang aming munting kusina. Maliit lang siya pero okay na. Mas maganda yung maliit kasi mas madaling linisin at hindi naman kailangang napakalaki ng kusina natin, di ba? Kasi magluluto lang naman tayo. At yun nga, inilalagay lang namin gamit dito is yung mga pang everyday na gamit at yung mga hindi ay sa kabila namang cabinet. Okay? So ito ang aming munting kusina, maliit pero dapat panatilihin nating malinis. Ang importante, mayroon tayong peace sa ating tahanan at yun nga, wala tayong ibang kumbaga walang nakikialam, kundi tayo lang talaga yung reyna ng kusina. Mahirap yung maraming may-ari ng kusina, napakahirap. Siguradong mai-stress ka lamang araw-araw, kaya magpasalamat tayo kapag mayroon tayong kusina kahit na ito ay maliit lamang. At iyan nga ang aming kusina kung saan ako ay laging busy. Tulad ng sinasabi ko, hindi importante ang laki ng ating kusina o kung ano pa man ito. Ang importante, ito ay malinis at tayo mismo ang namamahala. Napakahirap ng napakaraming gumagamit o maraming nagmamayari ng kusina sa totoo lamang. At I hope na yung mga nakakaranas ng ganyan dito, lalong-lalo na dito sa Pakistan, I can feel you and I can relate kung anong nararanasan mo ngayon. Kasi sa totoo lang ay talagang napakahirap, lalong-lalo na kung ikaw ay joint family or kaya naman ay living with in-laws. Talagang sakripisyo at ang dami-daming issue na halos araw-araw ay hindi mo, kahit na gusto mong iwasan, ay hindi mo talaga maiwasan. At ang tangi lamang makakaintindi dito ay yung mga talagang naka-experience ng ganitong buhay. At syempre, doon sa mga hindi nakaka-experience, feeling nila o hindi ka nila o hindi nila tayo maiintindihan. Pero no need to explain. Ang mahalaga, ito ay naranasan natin at dapat nating malampasan. Kaya kung ano man yung nararanasan nyo ngayon, ay tiis lang at magdasal at kung hindi na kaya ay gumawa na ng paraan. So ito lamang for today and thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe. And again, see you on my next video. Bye for now.